Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Nakilala ni Egay si Helen sa impila ng isang boss taong 1988. Isang mainhin at talagang may angking simpleng kagandahan. Morena at Pilipinang puro ang datingan. Tahimik itong nakaupo habang hinihintay ang paglarga ng boss. Saktong wala itong katabi at saktong ito kaagad ang nakakuha ng atensyon ni Egay. Bago pa niya marating ang lugar ay isang matandang babae ang kanyang nakasalubong at nagbibigay ng babala sa parokyanaw. "Saan ka ba galing, Noy?" tanong nito sa kanya. "Sa lungsod ng Maynila po, biyaheng probinsya po ako ng Antique," sagot niya. "Antique? Galing kang Maynila tapos sa Antique ka pupunta?" "Opo, Lola. Kasi po, doon nakatira ang aking lolo at lola. Hanapin ko pa nga eh. Binigyan lang ako ni tatay ng address. Galing pa po ako ng airport." "Ganoon ba? Naku, Nonoy. Narito ka sa lugar kung saan magkahalo ang lahi ng tao at aswang. Mag-ingat ka sa mga makakasalamuha mo. Marami ang aswang dito, kaya mag-ingat ka talaga palagi." Bili ng matanda sa kanya nang mapansin itong balak niyang lapitan ang dalagang si Helen. Kapitbahay nito ang dalaga dahil ito ay anak ng pinakamabangis na gabunan sa lugar. Kaya iyon ang ipinag-aalala ni Lola Tasya. Bilang isang manggagamot sa kanilang lugar, responsibilidad niyang protektahan ang mga inosenteng tao na mapunta sa baryo nito para sa isang bagay. May katigasan ng ulo ni Egay. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nitong aswang dahil laking lungsod siya at hindi pa niya kailanman nakikita ang ganoong uri ng nilalang. Mahilig siyang makinig sa kwentong aswang ng kanyang tatay noon, ngunit hanggang kwento lamang iyon. Agad siyang umupo sa tabi ni Helen at makitang bakante pa rin ito. Kinuha niya ang loob ng dalaga. Napakailap nito at kahit pangalan ay pahirapan pa itong ibigay. "Taga roon ka rin pala sa lugar na puntahan ko. Baka kilala mo si Lolo Badong at Lola Selvia ko?" Wika niya nang malam na isang lugar lang ang kanilang pupuntahan. "Lola at lolo mo sila? Kapitbahay lang namin sila eh." Ito na ang magiging gabay niya patungo sa bahay ng lolo at lola niya. Hindi niya siya mahihirapan pa na hanapin ang kinasasabikan na niyang makita na lola at lolo. Nasimula pagkabata ay wala at hindi pa niya nakikita at nakasama. "Sumama ka na lang sa akin. Hindi ka na mahihirapan pa na hanapin sila," wika ng dalaga. "Naku, mukhang hulog ka talaga ng langit sa akin. Salamat at ikaw talaga ang una kong napansin. Pag-akyat ko kanina ng boss." Ngumiti lamang ito ng tipid. Saglit na sumulyap sa kanya tapos ay yumuko na namang muli. Pagkababa ng boss ay agad nitong sumakay sa tricycle. At nang huminto na sila sa tricycle, itinuro ang munting bahay na sira-sira at halos isang ihip na lang ng hangin ay matutumba na. "Naku, kawawa naman pala sila lolo at lola dito. Ano kaya ang kabuhayan nila dito? Nakakakain pa ba sila?" tanong niya na nahahabag ang kalooban. "May sakahan ang dalawang matanda. Pagtitinda ng gulay ang kanilang ikinabubuhay dito," sagot ng dalaga. Tumango lang siya. Awang-awa pa rin siya sa kanyang lolo at lola. Nang magpaalam na si Helen ay tsaka lang siya tumuloy sa bahay ng kanyang lolo at lola.
Kaninong anak ito? Hindi ko matandaan, Badong. Tanong ng kanyang lola Sylvia sa asawa nito. Abi, tanungin mo siya, Sylvia. Bakit sa akin mo tinatanong? Hindi alam ng binata kung matatawa ba siya o maaawa sa dalawang matanda. Pero nagpakilala na siya sa mga ito bago pa ang mga ito maghulaan. Lola Sylvia, Lolo Badong, ako po ito, si Egay. Apo niyo po ako. Anak po ako ni Raul, ang nag-iisa ninyong anak. Sabay na pahagulgol ang dalawang matanda nang marinig ang pangalan ng anak. Si Raul, nasaan na ba ang batang iyon? Hindi man lang kami naalala ng batang iyon. May hinanakit na tanong ng Lola Sylvia niya. Lola, matagal na pong hindi makakalakad si tatay. Naputol po ang dalawa niyang paa nang masagasaan ng tinwheeler. Kwento niya na mas lalong ikinaiyak ng dalawang matanda. Mahaba pa ang kanilang pag-uusap. Ang usapan nila ng kanyang tatay ay dalhin ang dalawang matanda sa syudad. Subalit dahil sa nakilala niya si Helen, ay tsaka muna sila luluwas. Dahil balak pa muna niyang ligawan ang dalaga. Ito yata ang unang babae na bumihag ng kanyang puso. Hindi niya alam kung tunay ba o paghanga lang. Basta ang alam niya ay magaan ang loob niya sa dalaga. At gusto pa niya itong makilala ng malalim. Nagulat pa ang mga magulang na Helen nang makita siya sa harapan ng pintuan ng bahay ng mga ito. Ipinakilala siya na Helen sa mga ito bilang dayo na apo ng kapitbahay. Tsaka lang siya pinapasok sa loob, ngunit lahat ng mga ito ay mailap at mahiyain. Mabuti na lang din at hinarap pa rin siya ni Helen kahit tila atubili ito. Matagal din bago ito nasanay sa kanya. 5 araw na pagiging malapit niya sa dalaga. Laging nakamata ang mga magulang na Helen sa kanila. Hindi naman siya nabahala dahil malinis ang intensyon niya sa dalaga. Kaunti na lang ang panahon niya sa probinsya na iyon dahil kailangan pa niyang bumalik sa trabaho. Nang tuluyan ng naging kampante ang binata ay doon na niya paunti-unting nagtapat ng pag-ibig sa dalaga. Walang alinlangan siya nitong sinagot. Hindi lang kakapuhan ng taglay niya kundi kabutihan na rin. Kung kaya't madali niyang napasagot ang dalaga. Tila unang pagkakataon din yata iyon na ligawan ito at nagkaroon ng nobyo. At bunga ng parehong kapusukan ay lumagpas silang pareho sa limitasyon. Makalipas ang 2 buwan ay nagbunga kaagad at nagdadalang tao na si Helen. Ngunit iyon ay itinago nito sa mga magulang. Natatakot din ito na malaman ng mga magulang ang pagbubuntis nito. Lalo na at bumalik na ng Maynila ang binata. At isinama pa ang lolo at lola niya. Kaya walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ba siya. Ngunit nangako naman ito na babalikan niya ang dalaga. Kukunin niya ito at magsasama ni silang bilang mag-asawa. Pero lingid sa kaalaman ng binata na isang kabunan na uri ng aswang si Helen at ang buong pamilya nito. Isang beses sa isang taon lang, tuwing kabilugan lang, nagigising ang halimaw sa loob nito. Gayunpaman, alam ng mga ito ang amoy ng isang buntis, kaya malalaman pa rin ng mga ito na si Helen ay buntis. Kahit pa man magdadalawang buwan pa lang nitong dinadala ang sanggol. Iba ang pang-amoy nila, kahit siya ay maaamoy niya ang kanyang sarili. Kaya nababahala na ito ng gusto. Dahil wala ng egay pa ang nagpaparamdam. Ilang buwan nang nakakalipas. Tahimik lang ako pero kailan ko pa ito napansin? May nag-iba sa iyo, Helen. Kailan mo ito sasabihin? Tanong ng ama niya. Isang gabi habang sabay silang buong pamilya na naghapunan. Grabe yung aswang, no, sabay-sabay naghapunan. Tiyan call.
Matagal ko na sanang itanong din ito. Ano Helen, wala kang sasabihin? Tanong rin ng ina nito. Nay, tay, nangako naman siya eh. Babalikan niya ako. Pananagutan niya itong ginawa niya sa akin. Nagkatinginan ng mag-asawa at sabay na nanlumo. Nagkulang yata ang mga ito sa pangaral sa kanilang panganay. Kinabukasan, nagulat si Helen at nasorpresa sa presensya ng binata. Binalikan nga siya nito. Nakangiti ang binata na palapit sa kanya nang bigla ring lumapit ang ama ng dalaga. Mabuti naman at bumalik ka. Kailangan mong panagutan ang batang nasa tiyan ng anak ko. Uwi ka nito. Napatitig ang binata sa nobya. Hindi man lang nito sinabi sa kanya agad na nagdadalang tao na pala ito sa kanilang anak. Ngunit napag-usapan naman nila, sa oras na mabuntis ang dalaga ay babalikan niya ito at hindi niya iiwanan. Kinausap siya ng ama ng dalaga. Kailangan na daw niyang pakasalan ang nobya dahil unti-unti nang nahahalata ang tiyan nito. Pwede naman siguro na tsaka na lang ang kasal. Mag-ipon na muna kami para sa aming anak. Iyon naman ang importante, di ba? Dahil sa sinabing iyon ng binata ay hindi napigilan ng ama nito ang mawala sa sarili. Ama ito at bilang ama, hindi nito hahayaang madurog ang puso ng anak. Nakita nito sa mga mata ng anak ang kabiguan, kaya hindi napigil ng ama ni Helen ang sarili. Nabuhay ang halimaw sa loob nito. Nanlilisik ang mga mata, tinubuan ng pangil at mayayabong na balahibo. Maging ang kuko at mga pangil ay humaba na rin. Hindi ako papayag na darating ang panahon na lumaki ang aking apo na walang formal na pagsasama ang mga magulang. Pakasalan mo ang anak ko o magiging karni ka na lang o siyang pagkain ko sa loob ng 1 linggo. May frigidaire ako dyan sa bahay. Uwi ka nito. Nagbabaga palalo ang mga mata nito. Lumaki ang katawan, bisig at mga paa. Nakakatakot ang mahabang pangil at mahabang kuko ng ama ni Helen na siyang ikinagulat ng husto ng binata. Hindi nito inasana aswang ang angka ni Helen. Sa sobrang takot ay hindi na ito makaalis sa kinatatayuan. Tay, wag, tama na yan. Masyado niyo na pong tinatakot si Egay, tatay. Hayaan niyo na po siya sa kanyang desisyon. Huwag niyo siyang pilitin. Saway ni Helen. Kahit wala kang pinag-aralan, Helen, kahit kinulang ka ng katalinuhan, sana naman alam mo na inabuso ka na ng lalaking ito. Hindi ka dapat nagpaloko. Singhal ng ama nito sa dalaga. Sobrang nagalit ang ama nito sa binata. Mahal ko siya pa, kaya umaasa akong darating ang panahon na matutunan niya akong mahalin, tay. Umiiyak na wika ng dalaga. Ano na? Pakasalan mo ba sa Helen o marami ka pang dahilan? Pakasalan na po. Pakasal na ako. Kami ni Helen. Tarantang sagot ng binata. Nahalatang napipilitan lamang dahil sa pananakot ng ama nito. Hindi mo kailangang pumayag dahil lang napipilitan ka, Egay. Dahil lang natakot ka sa ama. Wika ni Helen. Umiling ang binata. Kasalanan naman niya dahil hindi siya nakinig sa banta ng matanda noon. Kasalanan niya dahil itinago pa niya sa lolo at lola niya noon ang panliligaw sa dalaga. Hindi sana pati ang mga ito ay nabalaan siya. Masyado siyang kampante sa sarili na tila kaya na niya ang lahat. Biglang naganyong halimaw si Helen sa kanyang harapan. Mas lalo niya yung ikinagulat. Sabi na nga ba niya at pati ito ay aswang. Tumakas ka na hanggat pumasok pa sa utak ko ang palayain ka, Egay. Ayaw kong sumama ka sa akin dahil napilitan ka lang. Alis.
pagtataboy ng dalaga. Umiling lamang siya. Mas lalong nanindigan siyang huwag umalis. Paano ang kanilang anak? Hindi niya ito kayang iwanan kaya hindi siya aalis. Hindi niya iiwanan ang kanyang anak sa sinampupunan ng dalagang aswang. Ang tigas ng ulo mo. Sabing alis na. Hindi. Hindi ko kayo iiwanan ng ating anak. Nandito na ito eh. Nagbunga na kaya hindi na ako kailangang maduhak. Ngayon pa ba na ilang buwan na lang ay isisilang mo na ang ating anak? Hindi ako papayag na mawalay sa kanya. Pagmamatigas ng binata. Halos sabay ang mag-ama na bumalik sa pagiging anyong tao. Hindi na nakaramdam ng takot ang binata. Buo na ang kanyang loob. Sobrang tuwa na napalapit si Helen sa kanya. Hindi ito makapaniwala na kayang-kaya niya itong tanggapin. Agad silang ikinasal sa West. Simpleng kasalan kaya simpleng handaan. Hindi may pagkakaila na sa kabila ng pagiging aswang na Helen, ay minahal talaga ito ng tunay ng lalaki. Nung una ay nag-aalangan, lalo na nung malaman niyang aswang ito at ang buong lahi nito. Ngunit sa katagalan, napagtanto niyang wala namang kakaiba sa pagiging aswang at pagiging tao. Para lang din naman itong mga normal. Sabik silang pareho ng mag-asawa sa paglabas ng anak. Ilang araw na lang ay magiging isang ina at ama na sila. Hiniling niya sa Helen na doon na sa lungsod manganak. Sumama naman ito dahil may tiwala naman ito sa kanya. Hindi siya pinakasalan nito kung hindi siya mahalaga, pati ang kanilang anak. Pagdating doon ay laking gulat ng lolo at lola nito. Magkakilala kayo na Helen? Gulat na tanong ng kanyang lola. Asawa ko na po siya, lolo, lola, tay. Pakilala niya sa mga ito. Nako naman Egay, bakit di mo sinabi? Aswang ang mga iyan eh. Diretsong wika ng kanyang lola. Alam ko po lola, ayos lang sa akin. Kalmadong sagot niya. Masama ang tingin ng lolo at lola, maging ang tatay niya kay Helen. Hindi na mga ito tanggap ang katauhan ni Helen, kaya mabigat ang loob ng mga ito sa kanyang asawa. Hindi na lamang niya iyon pinansin pa. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay na nailuwal ni Helen ang isang sanggol na babae. Napakagandang bata nito at kamukhang-kamukha ang ama. Babaeng bersyon ito ni Egay. At napakabait din na bata, hindi ito iyakin. Ito ang hinihintay ng pagkakataon ni Helen, ang maging ganap na ina. Tuwang-tuwa maging ang lalaki. Ngunit hindi ang kanyang pamilya, dahil kahit sa bata ay tila at tubili ang mga itong umawak. Iniintindi na lamang iyon ng lalaki. Tanggap na niya na iba talaga ang katauhan ng kanyang anak. Posible pa itong maging kagaya ng ina at kailanman ay hindi na ito magbabago pa. Ayos lang sa kanya dahil may isang bagay naman itong sobrang mahalaga sa buhay niya. Minsan lang magkakaroon ng anak. Kaya kahit ano pa man iyon ay tatanggapin niya. Aasya siyang darating ang araw na tatanggapin din ito ng mga lolo at lola, ang apo ng mga ito. Pinangalanan niya itong Ligaya. Ligaya. Dahil sa kabila ng pagiging aswang ng ina nito, hindi naging hadlang iyon para hindi sila magiging maligaya pareho sa isa't isa. Isang beses na kabilugan ng buwan ay nagis na ni Egay ang pagiging anyong aswang ng asawa. Kitang-kita niya kung paano ito naging anyong aso at tumalon sa bintana. Iyon pa lang ang unang beses na nahuli niya ito na aalis ng bahay para mangaswang. Tanggap na niya iyon dahil katauhan iyon ng kanyang asawa. Minahal na niya ito kahit papano. At unti-unti nang lumaki ang kanyang anak. Kaya mas tatanggapin pa niya ito ng buo. Dahil siya una sa lahat. At nagtatanggol at poprotekta sa kanyang asawa at anak. At para sa mga lolo't lola niya at ama, wala silang pakialam dahil hindi naman sila kasama o yung makisama
sa babae. Bullshit.